Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Napansin natin, sa pag-appear ni dating DPWH Yusek Bernardo sa DPWH, hindi niya masyadong binabanggit si Jingo Estrada. Ha? Diniin ni Yusek Bernardo, dating DPWH Yusek Bernardo, si Chis Escudero. Yun, diniin talaga. Saka si sino pa ba? Si Bong Revilla pa nga, at saka si Nancy Binay. At saka yung staff yung Office of the Executive Secretary, yung kausap niya daw yung USEC ng DepEd, si Olayvar. Pero hindi si Jinggoy. Samantalang si Jinggoy ang sentro ng mga sinabi ni Bryce Hernandez at saka ni Alcantara. Si Jinggoy saka si Joel Villanueva. Pero pagdating kay Bernardo, hindi si Jinggoy. Bakit? Nililigtas ba ni Bernardo si Jinggoy? Alam naman natin na si Bernardo, tingnan nyo dyan sa picture, di ba nanunumpa siya kay Mark Villar? Nung naging USEC for Operations siya, na-promote siya sa DPWH, naging undersecretary siya, ang nagpanumpa sa kanya si Villar kasi yan yung DPWH secretary noon. Panahon ni Duterte. At ang padrino ni Bernardo, nakikita nyo dyan, nakatayo, sino yan? O, di ba si Erap yan? Kaya ibig sabihin, Erap boy o tao ni Erap, itong si Bernardo. At sa totoo lang, ang background ni Yusek Bernardo, dati siyang city engineer, siya ang city engineer ng City Engineering Office, head siya noon sa panahon ni ERAP ng Manila City, ha? Na City of Manila. Kaya tao talaga ni ERAP to. Sa katunayan, hindi niya naman kinakailayan na ang kanyang padrino ay si ERAP. At nung si Alcantara naman, tao niya yan. Unang-una, pareho sila taga Bulacan. Pangalawa, tao niya sa City Engineering Office ng Manila si Alcantara. Nang ma-appoint siya sa DPWH, kinuha niya si Alcantara. Dinala niya sa District Engineering Office ng Bulacan. At doon na nila plinano yung mga anomalya sa flood control. Kaya hindi nakapagpataka na hindi niya idawit si Jinggoy. Kasi nga malamang pinoprotektahan niya si ERAP o ang mga Estrada kasi padrino niya ito, eh. Padrino niya ito mula sa simula. Ang impluwensya ng mga Estrada ang naging dahilan para siya maangat, ma-promote sa DPWH. Kaya lang mali rin 'yan. Kung talagang may magko-cooperate na siya kasi mag-a-apply siya sa Witness Protection Program, dapat tell all. Sabihin niya lahat. Hindi yung may pinoprotektahan siya, eh. Kaya nga maraming nakapansin, parang ang daming hindi binanggit niya. Ang dami niyang alam pero ang mga binanggit niya lang, si Chis Escudero, si Nancy Binay, si Bong Revilla, ay papaano pala si Jingo Estrada? Wala, hindi binanggit. Kaya dapat pagpaliwanagin uli ito. Ang alam natin, tatanungin siya sa Senado, eh. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pamphilofing Lacson, papagpaliwanagin daw nila si Yusek Bernardo. Bakit parang mayroon itong mga nilampasan, eh? Parang may pinoprotektahan, eh. Parang may nilampasan. Tama lang naman, papagpaliwanagin siya niyan. Kasi kung mag-a-apply siya sa Witness Protection Program pero mayroon siyang mga nililigtas, ay hindi maganda yun. Dapat, kung magko-cooperate siya, sabihin niya ang lahat niyang nalalaman, hindi yung may pinoprotektahan o may nililigtas. Hindi naman tama at maganda yan. At lalo na, obvious naman ang koneksyon niya kay Jinggoy. Kasi nga, maraming pictures magkasama sila ni Jinggoy. At nang sumumpa nga siya kay Mark Villar nang ma-appoint siyang USEC, si Era pa ang kasama niya. Pag sinama mo si Erap sa tabi mo nung nanumpa ka, ibig sabihin nagpapasalamat sa kanya dahil siya yung nagpadrino sa'yo. Kaya mo nakuha yung posisyon na yan. O, hindi niya naman maikakaila yung picture na yan. Official picture yung panunumpa niya na yan. Tingnan niyo yan, nandyan. Hmm. Kaya dapat hindi niya iligtas si Jinggoy. Kahit padrino niya ang mga Estrada, huwag niyang iligtas si Jinggoy. Kasi kung ililigtas niya si Jinggoy, hindi siya karapat-dapat mabigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program kasi mayroon pala siyang
pinapaligtas. Selective pala ang kanyang mga sinasabi. Yan. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating DPWH Secretary at ngayoy Senador Mark Villar ang nagrekomenda sa kanya na maging Assistant Secretary ng ahensya noong 2016 at maging Undersecretary noong 2017. Ito ang pagkumpirma ni Bernardo sa pagharap niya kay Senador Risa Hontiveros sa Senate Blue Ribbon Committee. Panuorin natin ito. Ayon sa isang interview kay dating DPWH Secretary Babe Singson, nagulat siya nung nabalitaan nila na biglang naging ASEC at USEC kayo pagkatapos nung kanyang term. Supposedly, nag-outrank kayo sa ibang mga career officials na nauna sa inyo sa department. So, tama po ba nung 2016 kayo ay ni-rehire bilang ASEC at nung 2019 naman kayo ay na-promote bilang USEC? Tama po? Mr. Chair, ako po nung naging Assistant Secretary, I was on secondment in the City of Manila. So, ang tingin ko po, kasi po naging District Engineer po ako for almost 10 years at naging ARD po ako ng 3 taon. So, yung pong stint ko sa Manila ay I can consider po as kung hindi man po equivalent ng isang regional director ay tingin ko po ay malapit doon sa experience na yon bilang civil engineer na naging city engineer po ng Maynila. So, ako naman po yung nag-apply as assistant secretary noon, nag-apply po ako and it so happened po na na-qualify po ako as assistant secretary. So, ako Sino pong nag-recommend sa inyo maging ASEC noong 2016? I think during that time, I applied in the department, hindi ko na po maano, pero dun po kasi nung ako po yung naging na-appoint na assistant secretary, that was, I think, August na po ng 2016, Mr. Chair. So, but yung pong sinasabi ni Secretary Singson ay aware naman po siya sa aking stint sa department kasi ang tingin ko po, kamukha po nung 2012, I think, when I was the Assistant Regional Director of Region 4A, he was the one who recommended me for the CESO 4 position. Nagkaroon po ako ng rank noon from his recommendation as CESO 4. So siya po yung, he sent a letter po with my good performance to the CES board wherein afterwards, I was appointed as a CESO 4 po, as a career CESO 4 official. So, Yusek, huling tanong ko na lang, so please make it your answer worth it. Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Mr. Chair, I would like to, na yung Assistant Secretary, nag-apply po ako noon sa department. Hindi ko na po maano noon kasi alam po ni Secretary Singson yan na while I was on secondment with the City of Manila, I usually talk to him and tell him na Mr. Secretary, ang ano ko po ay sa DPWH. Kaya lamang po noon, ang sabi po niya sa akin ay tulungan ko si Mayor Erap. Tulungan ko na rin po si Mayor Erap sa pagpapatupad ng mga proyekto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.